Eastern Visayas. Yes, mayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga. Adlaw nga Miyerkules, mga igala. Ikapito nga adlaw sa tuig 2026. Kumusta man ang inyo nga kabuntagon? Yes, so hopefully maayo sa inyong pagmata karong buntaga. Of course, good morning ta sa mga nakatune ina sa atong programa karong buntaga. And of course, nakatutok sa atong Facebook live stream. Good morning and welcome sa atong tulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas. Yes, sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras. Kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Orit Atwil. And kauban nato sa Master Control, sa Pikas Lawak, Kuya Rito Cabales. Good morning day po ta sa atong mga Sugod National High School interns sa ilang first day karong buntaga. Good luck sa inyo nga pagpangita og balita. Of course, good morning ta nila ni Jeram Shervo, kang Dave Sescon, kang Ross Brent Tibon. Bongga man silang mga pangalan So, good morning ta kang Marjorie Castillo o kang Lovely Tibon, Wendelin Remedio. Of course, sa mga nagpaminaw karong buntaga, good morning. May Lilo Javier diha sa Compton, California. Yes, atong panginanuhon ang update sa atong pinatibok ang hulagway sa Eastern Visayas. Of course, kauban nato ang atong mga sister station sa Radyo Pilipinas Borongan. We have Ate Daisy Lalosa Bilizar. Bongga kayo ang outfit ni Ate Daisy, Like kayo na ko ang imong outfit, Ate Days. Also, sa Pikas Lawak, sa DYOG maghatod sa mga nagunang balita sa Kalbayog. We have atong ASM Sir Jean Navilon. Good morning, sir. And of course, ang atong ever active sa PIA Northern Samar. Kanunay, huwag yun ni siya absent. As much as possible, sigig yung ka-present ni si Ma'am Eileen. Appreciate good na to ang presensya ni Ma'am Eileen. Good morning, Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. And sa atong mga kauban sa Philippine Information Agency headed by sa Rian Arinto. Bueno, aning puntuha. Kita sa mga nagunang update sa Borongan City. Panginanuhon ang panahon o mga nagunang balita. Pinaagi ni Ate Daisy Lalosa Bilizaria. Sa Ate Days, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Miss Dalia, magandang morning and Happy New Year. Good to see you again. Happy New Year, ma'am. And, yes, nga, bukas nga pero sa hiton Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. Happy New Year. And of course, Miss Eileen, Philippine Information Agency, Northern Samar, magandang morning and Happy New Year gihapon. And ESM Jen Vilon, ito na Radyo Pilipinas, Kalbayog. So, tikang didi, syudad iton Borongan, Radyo Pilipinas, ini Daisy Lalosa Bilizar, ikakaupod niyo. Siyempre, ilarom hiton na supervision hitaman station manager Ate Rosa Rivera Abunda. Kompletos trikados kami diditon production team para makapahatin mga balita impormasyon na technical adira Chief Tech Joey nga ni Engineer RV Da Dios. Ngan bueno, hapag taga panahon, sitwasyon anay kami dediha syudad iton Borongan at last sinirak ni Mr. Sun and is promising for a bright new day. Parang magiging maupay iton amon panahon. Yan ang adlaw pagkataposin pira kaadlaw nga mauran dara naman haton shear line. Pero Ate Days, may mga pag-uwan ba ay may mga pagbaha ba diha sa inyong station, Ate Days? So far, waray. Okay. Waray. Dinilahat ton northern part, iton probinsya. Bakit Northern Samar, Miss Eileen? Naada pa ba iton iton shear line? Dayana? Naruruyag ko diha ka parang Manhanorte ito niya shear line. Di rin na gud iton shear line, sure line na gud siya.
Sure na oran, sure na oran. Okay, basta kami yan na hiya sumira na baget maupay tapos guti ay nala ito na amon mga pagdampog, so we're hoping nga magkakamayada talaga kami na maupay nga panahon yan na nga sa kadlaw, pero sa ring pa no diri lang magkumpiyansa kay may adaman lagi mga dampog magdara lagi hapon hiton payong. Pero adton mga nanlabas sigurado yan ang man mamara. Alright, so hapag taga kuryente naman namon, bad news naguminto yung taripan amon kuryente today 35 cents and karon December pa inihiya, pero amon babayaran kay nagkakaabot na yan ito na amon mga power bill, no? So 35 cents per kilowatt hour aton igin uminto hiton taripa hit kuryente, sumala pa hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Nag-uminto daw yung generation charge, takay pass-on charge man ito nga diton mga member consumer owners. Ito natin nala kay diri man kita sigurado kung ti uminto o di nga ni in mababa iton taripa, tipid na lang talaga no. Labi na yan nga kailangan natin magtipid kay Enero na siguro naubos na natin mga anaton mga natirok didan December didaton na Christmas celebration pag tapo naman na New Year. So pag taga kuryente lagi hapon may adaliwat nakasked nga power interruption, emergency power interruption yan nga adlaw Wednesday, January 7 alas 9 hit aga nga dahiton ka alas 5 hakalop. Affected areas, Barangay Binalay General MacArthur, nga diton parts iton Barangay 4 Ernani kay magkakamay-aden vegetation line clearing. Pero nasa ring dedi iton poblasyon hiton Ernani nga to Barangay Cancelides may interrupt lahirahin sa ka oras nga na 30 minutos alas 6 nga da. Okay, about 1 hour or 30 minutes. Han kaninahan alas 6 nga da alas 7 han aga para hatun load transfer. Okay, kay makuha na lahan kuryente didiha kabung substation, and another 30 minutes. Uni na naman hiton alas 4 nga dahiton alas 5 hakala pag normalize hiton na kuryente. So asya ini adton scheduled power interruption for today tikang naman Eastern Samar Electric Cooperative advisory. And hapag taga tubig naman namon at last clear na gihapon adton tubig nga nadaloy di dihaton amon mga gripo kay hanhadi bagahit diri hiya maupay nga di kolor hiya no. So kay mauran nagresulta naman nga naging turbid na amon na tubig di dihaton amon mga gripo. Pero yan ang adlaw so far malinis na hiya, clear na, siguro mas pwede na ipan hugas nga nasugad man ipanlaba. Tikang hiton aton na Borongan Water District. Happy sa northern situation iton probinsya iton Eastern Samar generally peaceful. Ugaring la kakulop nga adlaw may ada diri maupay nga hitabo kay usa nga dati nga pulis nga iya na barangay kapitan usa nga barangay dito naman habungtuhan oras amo in ginpatay pinaagi pagabuna. So namatay hiya, pero the good thing at least dara kay on time and reporting adhaton mga otoridad nalanat yung suspect, so arestado. So kung habaga ko ni hiya bagada ko iniya nga balita kay ini nga biktima. Yun nga, dati nga police na-assignin magkaiba-iba nga istasyon, di naman probinsya ito ni Eastern Samar, and dati anak naman inihiya, dati nga mayor dito naman hiton amon bungto oras. Mo ba ni sa Tigib Ati Days? Iya, Barangay Tigib Oras. Kuan ito niya, kilala talaga ito niya nga pamilya, kilala ito niya nga pamilya dara kay aniya papa amo naging kuan namon, naging mayor didahan panahon nga elementary pa ako. Oo, pero yun maabutan naman kung ta inihiya nga klasihin na tao, pero may ada ito nira na nagkadilito ba, nagkadilito nga igin kaso adto nga suspect. So pakagawas bumulos. Ganon niya asya nga brutal adton klasihin pagpatay. Kay imagine nagtry pahin pagpalagyo pero ginlanat pa hiya. Kay nakamotor
Oo, nakamotor ginta po nga iton mga sorpresa nga pag-atake. Kay isa rin nga ni demande dihan amon mga pulis dapat kuno kinuan na lahat hiya ba. Iton mga linigis, 'di ba? Para diri Para sa yun. diri talaga oo, para diri hiya na para diri hiya na kun habaga matutumba man adto nga suspect kung ginligis na latibway kay nakamotor man andon biktima, no? Pero yun talaga adto nahitabo dara kay sorpresa man nga pag-atake. And mind you, harani na ira balay, no, adto na biktimahan na mahitabo adto nasabi nga krimen. So asya ito na to nakabulabog ha amon didi nga balita na kakalap nga adlaw. Pero hakabugusan generally peaceful iton sitwasyon di probinsya iton Eastern Samar ngahin yun aton iging papasalamat na ladaman haton mga otoridad kasi on time adton pag-report nga nalanat talaga nakadton bukid adton suspitsado nagtatago. Pero nakuha lagi hapon na mga otoridad. So bueno, para naman ang headlines itong mga balita na hikay namon di Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw, January 7, 2026. Siyahan haton amon na notisya. Sobra 22,000 nga pamilya o 74,000 katawo apektado ang shear line di Eastern Samar sumalapahan PDRRMO. Pinakasyahan nga 2026 Liga ng mga barangay meeting gindumarahasyahan nga higayon habag-o nga Liga Hall Building. Pag-alutagahin pundo para voluntary membership, pag-ibig, pagbubuhatan nga geological, nga archaeological site assessment, upod na gintagad liga. Samtang taripahan kuryente para bulan han Disyembre naghitaas sumalapahan Eastern Samar Electric Cooperative. Tikang naman hadar nga balita 600 ka hektarya hintuna ha barangay Kadian oras gindibider handar para ha mga parag-uma. Nga na barangay chairman ha oras patayhan pamuno suspect na dakuphan mga pulis. So Miss Dalia, Miss Eileen and Jean, ang detalyiton mga balita ipapadangat naman ha second round ha taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much sa update, Ati Daisy. Mana itong mga kauban diha sa DYES sa Radyo Pilipinas sa Boronga. Yes, bueno, biyahe kita ngadto sa Calbayog City. Kung panginanuhon ang update kahimtang sa panahon. Ingon man ang mga nagunang balita ngadtong dapita. Yes, sana sa atong mga makauban, ang atong acting station manager diha sa RP Calbayog, we have Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning and Happy New Year. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maadjong buntag. Good morning kanimo ka uban Dalia. Happy New Year, Happy Three Kings sa tanan nga bugos nga pwersa. Sa DYSL Radio Pilipinas sugod sa pagpanguna ni SM Station Manager Dindo Alaras. Sugod man, good morning. Mapay nga aga sa naton mga kabugtuan ng mga taga Presidential Broadcaster sa DYES Radio Pilipinas Borongan City. Happy New Year, Happy Three Kings sa imo Daisy o kan SM Ruth Abunda o bugos nga persa sa DYES. Sugad man kan Ma'am Eileen sa aton ka PCO dida sa PIA Northern Samar. Happy Three Kings, Ma'am Eileen, kumusta na ang pagtupo nimo sa bago nga tuig 2026? Yan dito sa siyudad San Calbayog, madurdampog ang kalangitan. Kakulop huna ko baga maundang na ang paginuran kay maupay kakulop ang sikat ni Sister San o garing lang kay pagkakulop nag turo-tarahiti na liwat. Yan
may pagdurudampog. Yan ang law. Nga na maupen nila kay Warren at Tarahiti. Dito sa amon sa Sudad San Calbayog. Sa peace and order situation, generally peaceful liwat dito sa Sudad San Calbayog. Pero nala sa doon na mga danay haros kada semana nala nga mga panitabo nga disgrasya sa kadalanan. Waray mga untoward incidents na naglabay nga 24 oras. Yan sa pagtaga tubig naman mga kasangkayan. Waray abiso ang Calbayog Water sa pag-undang sa turo sa mga gripo duro-dripso, kakulop miskin may clogging. Sa watershed area, duro-diritso gyapon ang daloy sa tubig miskin may anunsyo. From January 5 to 7, nga makaka-experience siya daw sa diri makusog ungan o kawaray turo sa mga gripo pero apisar sining anunsyo padayon malagyapon may mga turo man lagyapon ang mga gripo pero nala diri ungay sa itong mga tagas ng mga lugar nga diri gud nakakasagka at daloy sa tubig. Sa pagtaga kuryente may paibaro didi may the notice of emergency power interruption sa Melco 1. Yan na nga Biyernes, Enero 9, 2026, tigang alas 9 san aga, nganto alas 5 san kulop. Apektado nga mga lugar, Mawan Barangay Pilar, Dawo, Rojas 2, ngan Makatingog. Ito ini sa walang asalong sa distrito San Oquindo. Tungkol din sa pagliwan sa ini nga tinatawag duha nga tika tumba na nga poste dito sa Barangay Pilar o sugod man line clearing tigang sa Barangay Pilar nga dito sa Barangay Makatingog sa Oquindo Left River. So, yan na nga Biyernes, Enero 9, tigang alas 9 sa nagang anto alas 5 san kulop, waray ka mo kuryente dito sa walang asalog sa distrito sa Oquindo, mga apektado nga mga barangay, Mawan Barangay Pilar, Bayo, Dawo, Rojas 2, ngan Makatingog. Yan na para naman sa mga headlines nga lalabay niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Kadi ang headliners naton dako nga diskwento sa mga temprano nga magbabared sa nabuhi sa Calbayog papatuman. Good morning, Eastern Visayas. Bago nga fire marshal sa Santa Margarita nagsaad nga papakusgon ang public safety ng kampanya kontra sa sunog sa Bunto. Sa naglabay nga tuig na adiadton accomplishment report sa Philippine National Police PRO 8, iginalatag din nakagdumara sa matotal nga 1,085 operations adton mga kapulisan nagresulta sa kadakop sa 1,310 nga mga suspitsado. Amod to nato na mga headlines, mga detalye katukiban, nuron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:22. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Sir Gene Navilon, sa imong mga updates diha sa Calbayog City. And good morning po ta sa imong mga kaubanan, especially sa technical department. Yes, of course, yahay po ta ngadto sa Panorte. Murag naka-experience gud ni sila og mga pagbaha.
Anyways, dili pa day nato no hatag sa atong kauban. Uy, good morning dayta kang Ma'am Marife Edilio Galdo Iviota. O gingon man sa ato nga mga sharers. Full force gyud ang Philippine Information Agency. Sa pag-share sa atong program this morning. Thank you so much. Nangunay pod si Sir Rian Arinto. Good morning, sir. Update kita ngadto sa norte sa Samar. Mga updates sa mga nagunang balita. Yes, we have Ma'am Aileen Diaz. Yes, Ma'am Ai, good morning and Happy New Year diha kanimo. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas, Ma'am Daisy, Ma'am Dalia, Sir Chin. Mauran-uran nga aga didi sa amon sa Norte San Samar. Happy New Year gihapon. Bisan kita ginbaha. Happy New Year. Dako pagyapon naton paglaom sin maupay nga tuig 2026. Ngan sugad pa ni Ma'am Daisy kanina Ma'am Dalia, mauran-uran mabaha-baha kami didi. Until now nauran lagi hapon. Waray adlaw nga from suludhan Enero mauran talaga kami didi. So an area namon didi nga ginbabaha adto sa area sa Katubig Las Navas at aton manggod ang pinakadako nga salog river. So permisira Katubig taga diha si Sir Dindo. Yes, taga si Sir Dindo. Hi Sir Dindo, Happy New Year. Mahaon talaga ang lugar tungod sa ito nga dako nga salog and the towns Las Navas and Katubig ada good along the river, so kahapit good. So pag naghitaas ang tubig, definitely apektado good ang duha nga bungto. Pero so far, wala man good kita report ko man yan sa ako news, wala man good danyos nga dako, and higara na kasi sira, mostly sa mga abalay dito, second floor, third floor. So pag itaas ang tubig, automatic sira nga nakatuhat Nabakwit sa second floor. Yes, opo. Sige, mga sarakyan, ginda sa sakay, sa diversion from Katubig to Las Navas, may diversion nga, itaas ang kalsada, ginsasakat nga doon niraan mga sarakyan. So safe sira so far, saya na. And hindi rin nakita ngayon shoreline easterlies ang nakahatag sa Amdidi Oran. At ito na ngayon sa Southern Luzon and shoreline. So hopefully before man kunta mag-end ang bulan January, maka-experience man kami sin adlaw, Sirak Sansuda. Okay. And para naman sa amon at pagtaga-kuryente, wala man an NCCP announcement, bangin buwas or Friday ito magawas ng mga announcement for power interruptions. Pero so far saya na waray Pankamurayaw, Mamingaw, Norte. In fact, yan ang adlaw na PNP mayaon schedule sin pag with the DSPH and DOH may eda sila sin pag-release ng mga nakuha nilang mga papurutkon or mga diri maupay nga nagresulta sin mga problema sa New Year, pero mayon coordination ang PNP and si DOH pag-dispose So far and amon didi kamutangan, economically okay naman. Ito yung lauga nga na disrupt talaga ang operation tungod sa walang pasok. Syempre pero ang mga bangko continue man advisan mayon mga announcement for suspension of work, may padayon nag-on operation sa mga banks namon didi. May dapat suspension in klase dida, Ma'am Aileen? Monday lang. Monday lang. okay. Saya na waray na kay kahapon first day sa January, Tuesday na. Sa Samar. Tuesday flag racing. Tuesday flag racing. Tuesday ASEAN bago ASEAN outfit. Okay. Padayon man kita sa maghihimo. So far amo ito dito sa Norte San Samar sa ngaran amo naman headline for our news sa second part. Probinsya sa Norte San Samar nag-imponil sin amnestiya sa Kabaraydan San Luis sa real property and the special levies and real property.
Then, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nagpagawa sa post-terminal report sa tanan nga epekto nga apektado sa share line sa bugos nga probinsya. Nga diocesan shrine sa Nuestra Padre Sin Jesus Nazareno hugot nga nag-andam para sa translasyon sa Biyernes nga adlaw Enero 9. Sa ngaran sa namon regional head si Rian Ariento, nga na sa aton mga kapartner sa KPCO, good morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen Diaz, sa mga updates diha sa Northern Samar. As however, dirita sa update sa Saudi. So far, maayo nga ito nga panahon. Hingpit na nga nagpakita si Haring Adlaw and compare sa mga nilabay nga adlaw o kumpara sa niaging Lunes, bintaha gyud ang ato nga panahon. Although doon na tayo mga nakitang panagdagom, hopefully walay pag-utro gyapon sa panahon. O batili gyapon magkumpiyansa. O sa ato nga mga motorista, nakita ra ba gyud sa datos no sa to nga Department of Health nga ubay-ubay ang nabiktima ni ining disgrasya sa kadalanan kaysa sa disgrasya sa pabuto no. So but pasabot nga ubay-ubay sa to nga mga kaigsunan ang nalambigit ni ining vehicular accident. So mag-amping gyud kanunay sa to nga pagmaneho. And sa mga negosyante diha, ito nga pahinumdom nga ting-renew na usab no sa ato nga kining mga business permits. Alright, arita sa itong peace and order situation. So far, sama sa ban nga mga probinsya, generally peaceful sab ang probinsya sa Southern Leyte. Adunay gihimo nga manhunt operation diin malampusong nasikop ang atong gikonsiderang wanted person sa kaso nga acts of lasciviousness kagahapon kanang adlaw sa Dakbayan sa Maasin. And sa atong update sa Sugang Dagita, so far wala tay abiso gikan sa atong Suleko and pahinumdum na lang daypod nato no sa atong mga member consumer owners no since na nakita sa buwan sa Enero karong buwan na ipatuman na pagbalik sa atong Suleko ang ilahang disconnection or pagpamutol sa linya ilabi na tong mga wala nakabayad no sa ilahang bill sa kuryente for the past November and December. Kaya nasayran man to nato nga last November nagpakanaog og ERC advisory ang atong Energy Regulatory Commission o kalabot ni ining pagsuspenso sa pagputol para pagtabang sa atong mga kaigsunan nga nabiktima sa bagyong Tinog Super Typhoon Uwan. However, karong buwan sa Enero balik na. Balik na sa pagpamutol ang atong mga linemen sa Suleko. So please settle sa inyo nga mga outstanding nga mga bayronon no sa atong Suleko. Alright, arita sa itong mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules. Maasin City, mudawat na og entry sa Sakay-Sakay Festival. Tech for Ed Center sa St. Bernard, nakaanda malang sa business permit renewal. Samtang sa 61 ka mga senior citizens sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte, recipient sa Expanded Centenarian Act, o food redemption ilawom sa walang gutom program gipahigayon diha sa lungsod sa Hinunangan. Sa ato nga pagbalik mga Corpi, ato nang ihatod ang hingpet nga detalya sa mga balita. Usa standby, stay tuned kay mo balik pa kita human lang nining mga pipila nato kapahinomdom. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya.
tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. And yes, we are back mga ka-RP itong oras sa alas 8:34 sa buntag. Parayon ka mong nagpaminaw sa itong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Shoutout ta sa mga nagtanaw karon sa itong Facebook live stream. Thank you so much sa inyong way puas nga pag-subaybay sa itong programa. Yes, bueno, sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras. Again, kini inyong alagad sa kahanginan, Dalia Urit Atwil. And kauban nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Yes, ning puntuhato ng siren ang hingpit nga detalya sa mga balita. Unahon tangad to sa update sa Borongan City, UIES, at pinagi kang ati Daisy Lalosa Bilizar. Yes, ati Daisy, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Otro magandang morning, Miss Dalia. And we're saying good morning, Anna. Ito nato liwat viewers online. Hira France Navarrete Probig is saying good morning. Eastern Visayas. Ngan hira pada Jude. Thank you for watching. Ngan siyahan nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw, January 7, 2026. Sobra 22,000 nga pamilya o equivalentehen 74,000 katao apektado ang shear line didiha Eastern Samar, sumalahan PDRRMO. Ang detalihan report tikang Kanpen Pomida. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 22,084 nga pamilya o 74,578 individual tikang hamagkalain-lain nga bungtuhan Eastern Samar ang apektuhan han maraot nga panahon nga daran shear line sumala situational report number 3 han PDRRMO alas 5:30 han kulub Enero 5. Pinakadamang apektado ang nahitala Llorente, Dolores, Lawaan, Hipapad, Borongan ngan Arteche samtang 717 nga pamilya o 2,431 nga individual ang gin-evacuate kadam antika nga Hipapad ngan Arteche. Ani ba nga evacuees gintugutan na nga makabalik kay ira mga balay katapos humuphup ang baha. May daduha nga nawawara nga individual habungtuhan Llorente, dinan usan hikitan nga buhi samtang padayon pa ang pagbilingan pag-rescue ha usa pa. Nahitala liwat ang pagbaha ha 62 nga barangay habugos nga probinsya nga may kahiladmon han tubig tikang tuhod tubtub pasugbong bisan kun kada
daman yan ay nag-ubos na ang baha. May dagihapon mga insidente landslide hataft ngan Borongan, ngan may mga dalan nga possible na, ngan may diri pa na agian. Sumala PDRRMO, possible ang mga dalan ngan tulay, ngan functional ang supplyhan kuryente ngan komunikasyon. May da suspension hin mga klase nga tanan nga level, habugos nga Eastern Samar Enero 5, subay han executive order han provincial government. Samtang padayon naman nga ginpapakasug han local government unit han Arteche Eastern Samar ang paghatag hinbulig ha mga pamilya nga naapektuhan han pagbaha tungod han maklisud nga oran nga daran shear line labi na mga barangay nga hirani hasalog. Personal nga nakiisa hi Mayor Susan Iverdoni upod han municipal administrator nga Hiroli Iverdoni hapag preparar ngan pagrepack han kadugangan nga relief goods base madagmit ang distribusyon han bulig ngadto ha mga apektado nga residente. Iniindugang pa ha mga una na nga ginandam nga prepositioned relief supplies han local government unit. Sumalahan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kadagmitan nga ipanahatag ang kadugangan nga food packs nga iba pa nga panguna nga kinahanglanon ngadto ha mga biktima han pagbaha. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Belated happy birthday kan kaupod Pen Pumidas ang DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Dako nga diskwento sa mga temprano nga magbabayad sa buwis sa kalbayog ipapatuman sa detalye. At yung report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Ginawhag sa Calbayog City Treasurer's Office ang publiko nga samantalahon ang mga diskwento sa buhis sa temprano nga pagbabayad yan nga tuig 2026. Basar sa abiso, may 20% nga diskwento sa real property tax para sa mga magbabayad matikang Enero 1 hangtod 31. Samtang 10% naman ang diskwento para sa mga magbabayad tikang Pebrero 1 hangtod Marso 31, 2026. May adaliwat 10% nga diskwento sa business tax para sa mga negosyante nga magbabayad hangtod Pebrero 28, 2026. Ginpapahinumdum liwat ang publiko nga bayaran sa husto nga panahon ang Community Tax Certificate o Cedula agud malikyan ang penalty hangtod Pebrero 28, 2026. Samtang ang mga professional ginawhag nga bayaran ang era Professional Tax Receipt o PTR tikang Enero 1 hangtod 31 agud magpabilin nga waray multa. Panawagan sa City Treasurer's Office, diri nahulton ang deadline magbayad sa temprano ngan makigsumpayan sa padayon nga pag-uswag sa syudad yan nga tuig 2026. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa limo report. Good morning, Eastern Visayas. Nahibaruan, pikang kan Miss Katrina de la Cruz, ang Provincial Assessor sa Norte San Samar, ngayon niya naging papatuman ni amnesiya sa buwis ang pagtagatuna o propriedad sa tunwara kabayari tikang tuig 2024 ti paubos. Dida sa interview sa PIA na sugad ang Provincial Assessor nga ini nga amnesiya in para sa real properties ngan may delinquency. Karuyag sidngon tikang sa tuig 2024 ti paubos tatanggalon ang tanan nga penalty, surcharges kan interest nga babayaran na lamao ang basic nga buwis. San pagpakinundok, pira nakatuig ang naglabay san pinakaurhi nga pag-imponer sa amnestiya san pagtagabuwis san tuna o propriedad. Ini nga pag-imponer sa amnestiya inasubay san balaodnon nasyonal nga nagtutumuyo nga mahapsay nga matuhay ang tanan nga records tungod kay national ini nga issue nga delinquency sugad ni De La Cruz. Sa talaan sa probinsya, damo pa ang diri nagbabayad sa buwis sang tuna. Damo ang diri nakokolekta nga sugad ni De La Cruz nga kinahanglan ma-develop ang habits sa mga tawo nga magbayad sa buwis. Ang amnestiya gintalaan tubtub sa Hulyo 5, 2026. Kaya ginaaghat adto na yaon mga kabaraydan nga kumadto sa Treasurer's Office sa tagsa-tagsa nga mga bungto para sini. Sugad ni De La Cruz,
ginbuhat nira ang tax campaign sini nga pagtag-amnestiya pinaagi san paglibot sa Morbungto kaupod and Provincial and Municipal Treasurer's Office, Provincial and Municipal Assessor's Office, pagkondukto sa public hearing ang iba pa nga pamaagi sin pagpasabot. Saya mensahin sa katawhan nasugod ang provincial assessor nga mahigara kunta maniguro ang kada tagsa ngayon real property nga magbayad sa buwis kay dako sini ang bulig nga da sa gobyerno labi na deda sa Special Education Fund kay parte sa buwis nga binabayaran na nga ngadto sa sektor sa edukasyon. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong update din sa Southern Leyte, update kita nga to sa Pacific area. Food Redemption ilawom sa Walang Gutom program, gipahigayon sa lungsod sa Hinunangan. Para sa report niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Aljon. Malampusong gipahigayon ang Food Redemption Program ilawom sa Walang Gutom program sa Hinunangan, Southern Leyte nitong Enero 6. Naseran nga ubay-ubaya ang nahimong benepisyaryo sa mga programa kinsang nakauli og nagkadayang abot sa agrikultura. Gitaho nga kini kabahin sa paningkamot sa gobyerno nga mapakunhod ang kagutom ug mapalambo ang kahimtang sa nutrisyon sa mga vulnerableng pamilya. Kanhi giila nga food stamp program ang Walang Gutom program o sa ka-flagship program sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok kagutom. Ngani sa iyang kaupat nga State of the Nation Address, gipahayag ni Presidente Marcos Jr. ang iyang direktiba sa pagdugang sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom program sa tinguha nga malakip ang tanang food per household sa maong programa o tapuso ng kagutom sa tuig 2028. Kabahin ini, nagparehag og pagpasalamat ang lokal nga panggamhanan sa Hinunangan sa nasudnong gobyerno sa paghatod sa mga programa sa lungsod nga makatabang sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga pamilya. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Anatun oras, mga kasangkayan, may na 43 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Ngandugang nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan. Pinakasyahan nga 2026 sa Liga ng mga Barangay Meeting, gindumara habag o nga Liga Hall Building. Samtang pag-alutagahin pundo para voluntary membership ha pag-ibig, pagbubuhatan nga geological o archaeological site assessment upod han gintagad han Liga. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Nagdumaran pinakasyahan nga ikinabulan nga meeting hituig 2026 ang Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter nga pinangunahan ni LNB President Chin Ibarbian Marquez Enero 6 gimbuhat ang pinakasyahan liwat nga higayon na LNB Hall han Liga Building hab Government Complex sa Barangay Campisaw. Upod gintala ka hini nga meeting adton pag-alutagahan Barangay Local Government Unit BLGU en Pundo parig voluntaryo nga pagmembro hit barangay official sa pag-ibig o Home Development Mutual Fund. Gintagad liwat at tunigin pa nga to komunikasyon ng City Accounting Office may kalabutan ng barangay clearance fees nga makakarawat ang mga BLGU lakipan pagpahinamdem ang mga punong barangay nga wala pa pakakatuman ng City Ordinance No. 179 Cities of 2020 and Ordinance authorizing the City of Borongan to collect the corresponding barangay clearance fee for any business-related transaction nga maghurma na nasabing ordinansa. Ug gintratar liwat ang komunikasyon tika nga City Cultural Heritage Unit kasumpayan pagbubuhatan nga geological ug archaeological site assessments, mapping field schools ug research para sa scientific ug historical evaluation hiton mga lugar han 19 nga mga barangay syudad han Borongan nga pagdudumaraon hit lokal nga pamunuan kabulig iton University of the Philippines Diliman Campus, National Institute of Geological Sciences. Ngan iginsayod kadungan han pag-aro ang Comelec Borongan City at buligan BLGU pagdudumaraon nga voter registration ng buhatan ng mga barangay ang syudad, partikular na ito schedule yan nga bulan hit Enero 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamatan report Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Bagong fire marshal sa Santa Margarita nagsaad nga papakusgon
kan public safety ngan kampanya kontra sa sunog siring bungto sa detalye. Adian report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malipayon nga ginkarawat ni Santa Margarita Mayor Felix Roma Panganuron ang bag-o nga ginbota nga Municipal Fire Marshal nga si Senior Fire Officer for Erwin Dominguez sa usa nga courtesy meeting nga gindumara kakulop Enero 6, 2026 sa buhatan San Alcalde. Formal nga ginpakilala si SFO for Dominguez como bag-o nga leader sa Bureau of Fire Protection sa Bungtosan Santa Margarita Samar nga mangunguna sa pagparig-on sa mga pitad sa fire prevention ngan fire suppression sa bungto. Sa era meeting, ginhatagan doon ni Dominguez ang iya hulos nga suporta sa mga reforma sa public safety nga nanimportansya sa mas mahugot nga sumpayan ngan koordinasyon sa gobyerno lokal. Katuyuanan sa BFP Santa Margarita nga mas maproteheran pa ang mga mulupyo kontra sa sunog, pinaagi sa madagmit nga nagkakaurusa nga inisyatiba kaupod ang gobyerno lokal sa Santa Margarita. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Nahibaroan dida sa post-terminal report sa PDRRMC as of January 6, 2026 nga 24 nga mga bungto nga sakop sa probinsya, 46 nga barangay, 2,389 nga pamilya, ngan 3,938 nga individual ang napiktaran sa shear line nga nagtikang Enero 3 ngan 5 nga 2005. Tungod sa makusog ng diretso nga pag-uran, naitalaan nga yaon 26 nga barangay ang nabaha, duha nga landslide ngan soil erosion o pag-anas. Wara na hi-report nga nawaraan kinabuhi, nawara nga nasamaran. Umabot 500,000 ang nahi-report sa danyos dida sa agrikultura nga wara na hitalaan nga danyos sa kabablayan. Sa Enero 3, San Kulop nagpagawas ang Coast Guard and Advisory pagsuspender sa mga biyahe sa mga sarakyan pandagat nga naibalik pala ang normal nga operasyon San Kulop sa Lunes nga adlaw. Para masiguro ang seguridad sa kabataan, nagpagawas Governor Harris Christopher Nchuan sinutisya sa pagsuspender sa klase sa nga tanan nga level sa panutduan ngan ginsuspender lot ang pantrabuhaan sa Lunes kaadlaw Enero 5. Sa phone interview sa PIA nga da sa DPWH Fish District Engineering Office, naibaruan nga tanan nga kalsada, primary and secondary sakop sa nila area coverage inaagian sa nga tanan nga klase sa sarakyan. Padayon ang pagbantay sa nga tanan nga mga MDRRMOs sa notisya sa pag-asa nga nagpapanawagan sa nga tanan nga pirmi mag-ikmat sa bisanano nga kalamidad ngan maging andam mamati sa mga anunsyo nga ginpapahamtang nga ginpapatuman sa mga otoridad sa gobyerno man nasyonal man o lokal. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita dinhi sa Southern Leyte, maasin City LGU mudawat na og entry sa Sakay-Sakay Festival. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gisugda na sa Office of the City Tourism ang pagpangandam alang sa umaabot nga Sakay-Sakay Festival karong buwana. Matugpak ang City Tourism Officer Attorney Chen Abria, sugod kagahapon, opisyal na sila nga nanawat og entries alang atong mga buot nga mosalmot sa kalihukan. Giawhag mga desidido nga mosalmot nga magpasa sa ilang entry ug dili na paaboto ng deadline, sanglit limitado lamang ang slots sa mga pa-contest matag kategorya. Lakip sa mga kategorya nga itanyag karong tuiga mao ang bangka, pump boat, higante ug coastal icon decor category. Ikasayran nga naa sa kapin 300,000 pesos ang gialokar nga budget sa LGU sa nahisgutan nga festival, mas ubos kung itandi sa mga niaging katuigan. Ang Sakay-Sakay Festival usa ka tinuig nga kalihukan agi og pasidungog sa Batang Jesus nga nagdani sa mga deboto sa lokalidad sa pagsalmot sa aktibidad nga gisuportaan sa lokal nga kagamhanan ug nigahin og pondo alang sa maong katuyuan. Balita gikan sa Lakbayan sa Mahasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oreta Tuil, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Atong oras, 8 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang halay naman nga notisya, taripahan kuryente parahan bulan ng Disyembre nag-uminto. Sumalahan Eastern Samar Electric Cooperative. Ang detalyihan report, tikang Kandayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Naghitaas in 35 centavos ang taripan kuryente parahan bulan ng Disyembre 2025. Hapag kaya na inaada na 13.23 pesos per kilowatt-hour ang taripa hana kuryente parahan mga residential buildings tikang hana 12.88 pesos per kilowatt-hour nga taripa han bulan ng Nobyembre 2025. Sugad man nagataas liwathin 36 centavos per kilowatt-hour ang taripa han kuryente mga commercial, industrial ngan public buildings. Ada na 11.96 pesos per kilowatt-hour ang taripan kuryente hanang sabi nga klasifikasyon na parahan bulan ng Disyembre. Tikang 11.60 pesos per kilowatt-hour didahad to Nobyembre. Ining impormasyon in basara pinakuring abisong iging pagawas han Eastern Samar Electric Cooperative kakulop nga adlaw Enero 6, 2026. Daka nga pariten paghitaas ini nga taripan kuryente ang paghitaas liwatan generation system charge nga inabot ha 29 centavos per kilowatt-hour. Ang generation system charge nga nakomposon haros 50% han pangkabugusan nga binabayaran han member consumer owner hana kuryente hakada bulan. Ini nang tinatawag liwat nga pass-on charge kay na diretso ini ha WESM o ha mga generation companies nga nakakontrata ha kooperatiba. Sigun pa isa Melco, ang taripan kuryente na aprobado han Energy Regulatory Commission antes inig patuman ha mga distribution utility. Kaupad nga na kumposo ang taripan kuryente ang system loss charge, mga subsidiya, ngan tax para ha gobyerno. Impormasyon na ikay pinaagan Eastern Samar Electric Cooperative. Para Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang yan salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Dugang pa naton nga balita didi sa ika naman sa PRO 8 kung parte sa ginpa kurukusog nga ungara para mamantener ang peace and order ang Police Regional Office 8 ilarom sa liderato ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director, ilarom sa supervision ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melincio Nartatis Jr. Nag-record sa tonira mga ginpanhimo dito sa nira major law enforcement campaigns sa bugos ng Eastern Visayas tikang Enero 1 nganto Disyembre 31, 2025. Ilarom sa kampanya kontra sa illegal drugs, ang PRO 8 nagdumara sa matotal nga 1,085 operations na nagresulta sa kadakop sa 1,310 suspects. Ang mga otoridad nagkumpiskar sa illegal drugs nga may combined weight sa 23,194.96 grams na konsister sa 15,768.79 gramos ang shabu, 773.76 gramos ang marijuana, yan 6,652.41 gramos ang cocaine nga may matutal nga kantidad 113,913,928 pesos sa pagsuporta naman sa kanang gobyerno anti-insurgency campaign. Ang PRO 8 nag-facilitate sa pag-surrender sa 204 nga mga communist terrorist group members. Matutal sa 60 nga mga armas de fuego nga 14 nga mga bomba. Amini ang ginsurrender samtang 34 nga CTG members ang pinandakop durante sa sini nga panahon. Ang campaign kontra sa illegal gambling nagresulta sa 709 nga mga operasyon ngadto sa pagdakop sa 1,891 katao ngan kakumpiskar sa ira gambling money na kantidad sin 361,227 pesos. Samtang ang PRO 8 nagkurukusog sa niraungara kontra sa illegal fishing. Nagdumara 1,990 operations nga nakadakop sa 3,702 nga mga violators. Nakumpiskar nga mga isda nga nibang fishing paraphernalia
Ang nagkakandidad tanaan 173,600,055 pesos. Sa ira pagigabisog pag-ato kontra sa illegal logging, ang PRO 8 ang nakagpatuman sa 436 nga operasyon sa nagresulta sa kadakop sa 513 katao nga kakumpiskar sa mga pinalagadi nga kahoy nga iba pa nga related paraphernalia sa kanidad 6,600,750 pesos. Amad to ang nakuha natin nga balita tigang sa FB page sa Police Calbayog. 2 minutos antes sa alas 9, din hinalatubtob ang participation sa DYOG, Radio Pilipinas sa Calbayog, sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, si Joven Cardenas, ini naman iyon nakaupod. Gina Bilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, good morning, Eastern Visayas. Waray na ako time sa nakang third news. Malalapos na kita sa time. So, sa ngaran sa namon Regional Head, Rian Arinto, ngan sa nabugos nga pamilya sa PCO, ini sa Aileen Alazundia sa Philippine Information Agency, nanimulatag sa iyo sina maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Days. Nganti kang naman didi ha, Radyo Pilipinas, Borongan, ilanat ko laha ito na amon orhi nga balita. Mahitungo Yes, din go ahead. haton barangay chairman ha oras nga namatay matapos bunon ang suspitsado na dakophan mga pulis. Nagpapadayon ng investigasyon han mga otoridad mahitungo din madugo nga panmuno nga nagresultahan kamatayon han punong barangay ha barangay Tigib oras kakelop nga adlaw. Sumalahan report han oras Municipal Police Station ginkilala aton biktima nga alias Nani 56 anyos may asawa dati nga pulis ngan barangay chairman han nasabi nga lugar. Subayan investigasyon banda alas 7:50 han aga kakelop samtang tipabalik na unta ang biktima ha ira balay sakay hato ni ang motor katapos idulong nga niya asawa ha ira tindahan tigda na lahiya nga gintapuhan suspitsado ngan ginbuno didain usa nga intersection mga 40 metros na la ang distansya ha residensya han biktima. Ginkilala aton suspitsado nga alias Rick 45 anyos nga residente ha barangay Butnga ang nasabi nga bungto. Ginsisari nga ginamit aton suspitsado hindi pang hapagbuhat han krimen. Ngan bisan kun samad na aton biktima nakaya pa hini nga lumugsong hato ni iya motor para mangaruhin na tabang kundi ginlanat lagi hapon yan suspitsado ngan utro nga ginpanmuno nga nagresultahan kamatay hini. Dagmit ka gindara aton biktima ha oras doktor sa ospital pinaagan emergency response team kundi igindeklara rini nga dead on arrival ni Dr. Rinan Leo Gavan mga alas 8:57 han aga kakulop. Dayon naman nga nagdumaray hat pursuit operation aton mga personahe han oras Municipal Police Station hapag panguna ni Police Captain Eric Balbabuco, Acting Chief of Police, nadakop aton suspitsado dito usa nga tayaw nga balay hakabugkiran nga partihan barangay Kamanga oras. Nagawa sa una nga investigasyon nga personal grudge o dumot ang dako nga rason kung kay ano nga nabuhat ang gintatahapan ang nasabi nga krimen. Hapag kaya naada na kustudiyahan oras MPS aton suspitsado upod ang armas nga gingamit samtang ginaandam na ang kaangayan nga kaso nga ipapasaka ha korte. So Beno, mga kasangkayan na Miss Dalia, Miss Aileen, and Jean, din hinamon tinatapos ang pagpahamtangan mga balita impormasyon tikang di Radyo Pilipinas Borongan. Nga hangaran ito naman Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, nato news contributor siya na Engineer So Caberia, Ate Pen Pomida, Dayan Camplon, nga di naman ha technical ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, Engineer RV The Dios, sa nato naging kapartner ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring damo nga salamat ngan maupay nga aga haaton nga tanan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ate Daisy Lalosa Bilizar. Ingon man sa itong kauban niya sa DYOG, Radyo Pilipinas Calbayog, Sir Gina Vilon, PIA Northern Samar, Mamaylin Diaz.
Salamat sa inyong pag-uban kanato karong buntaga. Sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kahanginan Dalia Orit at Will. Salamat sa itong nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Naman ang atong mga work immersion students. O Kuya June Antegra, good morning. Yes, good morning Eastern Visayas. Mayong buntag kanato nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.